Welcome sa Edukasyon sa Pagpapakatao 8, Week 12. A4 emotions named cheat, sheep included. Sa larawang inyong nakikita, iba't ibang emosyon ng mukha. May masaya, malungkot, natakot, natuwa, nagulat, na-disappoint or disappointed, nahiya or shy in English, confused o nalilito, scared, natatakot, silly o naduwag, sleepy o inaantok, jealous or nagsiselos, proud o mayabang. Dalawang uri ng proud. Meron yung proud ka dahil nagawa mo ng mabuti ang isang bagay. O mayroon namang proud na sinasabi nating mayabang, medyo hindi naman, walang katotohanan pero ipinagmamayabang niya. So, mayroong proud na positive, mayroong proud na negative. O kaya sinasabi natin na embarrassed o napahiya, bored o naiinip, frustrated o nabigo, excited o nasasabik at marami pang iba. Ang ating tatalakayin ngayon ay Aralin 12, Pangangasiwa sa Emosyon. Batayang konsepto, ang pangangasiwa sa emosyon sa pamamagitan ng pagtataglay ng mga birtud ay nakatutulong sa pagpapaunlad ng sarili at sa pakikipagkapwa. Ang mga birtud ay nakakatulong ito para sa atin. Ang mga birtud ng katatagan o tinatawag nating fortitude at meron pang isa yung at sinasabi natin o tinatawag nating kahinahunan o prudence ay nakatutulong sa pagharap sa mga matitinding emosyon tulad ng pagkamuhi, kalungkutan, takot at galit. Paano mapapangasiwaan ang emosyon? Pagising sa umaga, ikaw ay nag-uumpisa ng mag-isip kung ano ang iyong mga gagawin para sa maghapon. Marahil, ikaw ay naiinis dahil sa stress. Okay, matindi talaga ang stress pag dumating sa atin. O maaring natutuwa ka sa mga bagay sa inyong paligid. Ang mga ito ay nakaaapekto sa iyong emosyon bilang tao. Bilang panimulang gawain, basahin ang seleksyon at sagutin ang mga tanong pagkatapos mabasa ang kwento na pamagat na takot. Kadalasan, kapag may selebrasyon ang mga Tsino, sila ay may ipinaparadang malaking dragon. Ang dragon ay hindi dapat katakutan. Sa mga Tsino, ang dragon ay isa sa kalikasan. Iba-iba ang itsura ng dragon. May sobrang laki, katamtaman at mayroon ding maliit at cute tingnan. Ang dragon na ito ay malaki na at matanda na. Kung iyong tititigan, siya ay medyo may edad na itong dragon na to. Okay. Ang kanyang likod ay parang bulubundukin at ang ingay ng malaking dagat ay katulad ng gutom na dragon. Ang pagyanig ng lupa tuwing lindol at ang pagbuga ng apoy ng bulkan ay gaya rin ng paghinga ng isang dragon. Ang dragon ay alipin ng tao at hindi amo ng tao. Kapag mabait ka sa kanya, magiging kaibigan mo ito. Dito naman, katamtaman lang ang laki ng dragon, pero kahit ganyan siya kalaki, maari pa rin siya makapinsala ng kalikasan o ng kanyang mga kalaban. Ginagamit ng mga Tsino ang dragon tuwing may pagdiriwang dahil nagbibigay aliw at kasiyahan ito sa mga tao. Sabi ni Ginoong Wo, kung ang dragon ay kalikasan, ang tao ay dapat na hindi matakot. Kailangan tayong lumabas at salubungin siya. Iwaksi ang takot na ito. Ang takot ang siyang nagpapahina sa kalooban, kaya kailangang lumabas upang tuklasin ang gandang nakatago sa likod ng bulubundukin. Okay, ano yung bulubundukin nga, class? Ito yung likod ng dragon. So makikipagkamay sa dragon at magkaroon ng kapayapaan.
So, Chino kay Chinese ay nagbibigay din ng swerte ang dragon lalo na sa pagdating sa business. Ito yung paniniwala ng mga Chinese. Okay? Meron tayong mga tanong. So, ito yung ating dapat bigyan ng kasagutan. Number 1, in reality, okay, matatakot ka dahil alam mo sa sarili mo na nagbubugas siya ng apoy. Okay. Kung ikaw ay makakakita ng dragon, ano kaya ang iyong mararamdaman? Okay, syempre matatakot ka, di ba, class? Wala naman tayo nakikita talaga in real life na dragon. At saka, hindi ka pa niya kilala, kaya kailangan mo pa ding umiwas. Di ba po? So, yung dragon ay nakakatakot base sa ating mga napapanood. Pero dun sa kwento na takot, kailangan pala tanggalin mo yung iyong takot sa dragon dahil ang dragon ay isang kalikasan. Pangalawa, gusto mo bang makipagkaibigan sa isang dragon? Okay. Bakit? Kung ako tatanungin, yes, gusto ko. Dahil na din siguro sa mga napapanood natin sa palabas o movie. Nakakatuwa at nakaka-proud pag may alaga kang dragon. Okay, pangatlo, ano ang isinisimbolo ng dragon para sa iyo? Money and wealth, ayon sa Chinese Feng Shui. Okay, so yun yung pagkakaalam ko. So, kaligtasan na din, lalo na sa mga mahilig mambuli. Okay, yun yung mga pwede natin, di ba, pag may mga nambubuli doon sa mga movies, ang dragon ang tangi nilang nakakalaban or tanging nagko-comfort sa iyo or nagiging kakampi mo sa lahat ng iyong mga kaaway. Kumbaga siya yung lumalaban sa iyong mga kaaway kung kaibigan mo ang isang dragon. Okay, so base lang yun sa nakikita natin sa mga movies. Okay, so i-analyze natin ang emosyong nakikita sa bawat mukha. Okay. So, analisahin ang emosyong nakikita sa bawat mukha. Anong emosyon ang ipinahihiwatig ng bawat mukha? Ang malusog na pag-iisip at katawan ay may kaugnayan sa isa't isa. At ang pangangasiwa sa balansing emosyon ay isang paraan upang mapanatili ang malusog na pangangatawan. Ang positibo at negatibong emosyon ay maaring makaapekto sa buhay ng tao. Ang wastong pangangasiwa rito ay nagdudulot ng kaligayahan sa sarili. So, kailangan maging positive ka palagi sa pag-iisip mo para maging magdulot ng kaligayahan itong mga emotions na to sa iyong sarili. Excited, so yung sad, pwede mong mapaglabanan. Angry, o kung nagalit ka man, so pwede mo siyang maalis. Hindi basta-basta pwedeng lumaban, lalo na pag hindi pa natin napag-iisipan kung ano ang mga dapat nating gawin. Okay, maiwasan din yung mga sakit or sick, surprised o pagkagulat. Ayan, be always happy. O, iwasan ang pagiging unhappy o kaya pagiging bored. Yung sa boredom class is pwede tayong gumawa. Okay, magbasa ng mga books, gumawa ng mga projects, di ba? So marami tayong pwedeng gawin para mawala yung ating pagka-bored sa sarili. Okay, so maraming, nasa atin na yun kung paano natin i-handle itong mga emotions na to. Okay, so para mawala yung sakit sa ulo, so kailangan natin mag-isip kung ano mga dapat natin gawin everyday. Okay, so next, ang emosyon ay nahahati sa tatlo. Ang mga ito ay ang mga sumusunod. Una, tinatawag natin siyang physical or in English is physical. Sa Tagalog, physical. In English is physical. Okay, ito ay tumutukoy sa mga nararamdaman ng isang tao na nanggaling mismo sa kanyang physical na katawan. Halimbawa, ang isang tao ay masiding nararamdaman o tinatawag nating arousal sa kanyang sarili. Okay, ito yun na tinatawag nating physical. Halimbawa, ang isang tao ay may masidhing nararamdaman. Okay, for example, pagkalungkot o pwede naman ding pagiging sobrang saya. So, emotional. Kung nakikita yun sa ating mga mukha, kung ano yung ating mga emosyon. And then, number 2, o pangalawa, ito yung tawag natin pag-iisip or cognitive. Ito ay tumutukoy sa kung paano binibigyan ng isang tao ang interpretasyon ang mga sitwasyon
kung saan ang kanyang katawan ang nagpapakita kung ano ang kanyang naramdaman. Okay? And next is halimbawa ng number 2 sa pag-iisip or cognitive. Nanood si Jane ng nakakatakot na palabas sa isang madilim na silid. Nakarinig siya ng malakas na ingay. Ang kanyang naging reaksyon ay lubhang pagkatakot. Ang takot na kanyang naramdaman ay nagmula sa kanyang pag-iisip. So yun ang tinatawag natin na cognitive. Next, number 3 or pangatlo, ito ay ang aksyon o kilos o behavioral. Ito ay tumutukoy sa panlabas na ekspresyon ng mukha at tono ng boses. Maaari ding maipakita ang tunay na emosyon, ngunit ang emosyon na ito ay maaari ding kontrolin. Okay. So halimbawa nito class ay bihira sa mga lalaki ang umiyak. At kahit na sila ay sobrang nang nasasaktan, mayroon sa kanila na pinipigilan ang kanilang sarili na umiyak. Malakas ang kanilang pampigil sa pag-iyak kumpara sa mga babae. Kung mapapansin nyo class, ang nasa larawan, makikita nyo dito kung saang parte ng katawan natin makikita ang ating emosyon. Ang stress ay nasa ulo, karamihan sa mga nai-stress ay naglalagas ang mga buhok. Okay, so kaya walang maibibigay na maayos kung papairalin nyo ang stress. Maraming paraan para makalimutan ang stress, maglibang, maglaro, at marami pang iba. Gumawa ng pwedeng ikatuwa natin kahit mayroon tayong mga problema. Lahat ng tao ay may problema. So di naman mawawala yan. Kumbaga, sinisira lang natin ang ating sarili o katawan sa kakaisip ng mga problema. And next is, meron tayong triangular theory of love. Okay, so una, meron tayong paniniwala na ang ibig sabihin or ang pag-ibig ay ang pinakamalakas na emosyong nararanasan at nararamdaman ng isang tao. Ayon kay Robert Sternberg yung klase, Robert Sternberg, ang triangular theory of love ay binubuo ng 3 bahagi. Si Robert Sternberg, class, siya ay isang teacher din o kaya professor of human development. Ito yung kung paano yung tao nagde-develop. So yun yung kanyang expertise. So yun dun siya expert sa mga bagay na yon. Okay. At American psychologist siya. Ang sabi niya, ang pagmamahal ng isang tao ay nakabase sa 3 scales. Sabi niya, it is important to recognize that a relationship based on a single element is less likely to survive than one based on 2 or more. Triangular theory of love, ito yung una, number 1, malapit na ugnayan o kaya tinatawag nating intimacy. Okay, so yung intimacy class, ito ay tumutukoy sa nararamdaman na siyang nag-uugnay o bumibigkas sa isang relasyon. Closeness na hindi pwede mawala sa magkarelasyon. Attachment sa isa't isa. Togetherness na hindi pwede mawala sa magkarelasyon. Yung tipong hindi kayo mapaghihiwalay ni numan. Pangalawa, ito na tinatawag nating damdamin o passion. Kaya in English, passion. Okay, how can you pronounce that? Passion. Ito ay tumutukoy sa romantikong pagmamahal at pisikal na atraksyong nararamdaman na nag-uugnay sa isang relasyon. Strong and barely controllable emotion. At ang pangatlo ay pangako o tinatawag natin na commitment. Okay, so dito class medyo mahigpit na ito. Ito ay ang pagtatalaga sa sarili ng isang relasyon. Ito ay maaring panandalian o yung tinatawag nating short-term relationship. So, pero parang hindi pa ito sigurado kung siya na ba talaga ang iyong magiging karelasyon or hindi. Kaya medyo naging short-term relationship kayo. O kaya nabali yung pangako mo or hindi mo pa siya, dun mo na-realize na hindi mo pala siya gusto.
And meron naman sinasabi tayo na hindi siya tumupad sa pangako sa kanyang binitawan. At meron naman class na yung pangmatagalan talaga na tinatawag natin na long-term relationship. Kayo na talaga habang buhay o buo na ang iyong isip or pagmamahalan. Okay, so dalawa yon. And ito, makikita natin dito si Robert Sternberg. Okay. So dito class, si Robert Sternberg is an American psychologist and psychometrician. He is professor of human development. He describes the triangular theory of love, intimacy, passion, and commitment. Okay, so ang pangalan niya talaga class is Sternberg ha. So nagkamali lang dyan. An American psychologist and psychometrician, he is a professor of human development at Cornell University. Sternberg is one of the most influential psychologists of the 20th century, best known for his groundbreaking research into intelligence, love, creativity, and cognitive styles. Okay, kung gusto niyo maging psychology katulad ni Sternberg, mag-aaral muna kayo ng psychology, then kung saan kayo expert, yun ang magiging major nyo. Katulad niya, expert siya sa human development. So, ito yung kung ano ang tunay na nangyayari sa buhay ng tao at pag-uugali natin. So, dun siya naging expert. Okay, class. So, next is, mayroon para tayong paraan ng pangangasiwa na sa emosyon. Narito ang mga paraan kung paano mapapangasiwaan ang emosyon. Okay, una, magtakda ng oras na payapain ang sarili. So, humanap ng mapayapang kapaligiran upang mabigyan ng pagkakataon ang sarili na makalanghap ng sariwang hangin na magdudulot ng kaginhawahan. Ayan, kung nakikita nyo yung ating picture, ayan, nandyan siya sa magandang lugar na nakikita namin na maraming puno. Ayan. So, namamasyal, pwede mong bigyan ng time ang iyong sarili na pumunta sa mga lugar na yan. And then, pangalawa, humawak ng isang bagay na maaaring pisilin o manipulahin upang mapaglibangan ng oras at tuon. Ang mga halimbawa nito ay yung squeeze ball, Rubik's Cube, at clay. Pangatlo, mag-ehersisyo. Subukang iunat ang mga kamay at binti o ang buong katawan upang maginhawahan. Pang-apat, gumawa ng sulat para sa sarili at ipahayag ang nararamdaman sa sarili. Okay, so pwede mo rin palang yung maging libangan. And next, pang-lima, maghanap ng malikhaing paraan upang maipahayag ang nararamdaman gaya ng pagsaway, pag-awit, pagguhit. Okay, so ang wastong pangangasiwa ng emosyon ay isang paraan upang malinang ang katawan at ang kabuuan ng pagkatao. Okay, next, bertud ng katatagan at kahinahunan. Ang bertud ng katatagan, fortitude, ay mental at emosyonal na kalakasan sa oras ng kahirapan, panganib o tukso na dumarating sa buhay ng tao. Ang pamumuhay ng marangal ay nangangailangan ng bertud ng katatagan. Ang emosyon ay likas na kailangan upang gabayan ang kaisipan. Sa matiwasay na pamumuhay, kailangang mapangasiwaan ng isip ang emosyon dahil kung lagi nangingibabaw ang emosyon kaysa isip, mara itong magdulot ng negatibong epekto tulad ng kapahamakan. Ang buhay ay puno ng mga pagsubok at sa bawat pagsubok ay nakapaglalabas ng emosyon ang tao. Ang katiwasayan ng kalooban ng tao ay nakasalalay sa mga birtud ng kanyang taglay. Dumaranas ng kahirapan ang buhay ng tao at minsan ang pagtitimpi ay hindi sapat upang labanan ito. Dito pumapasok ang katatagan na siyang lumalaban upang mapagtagumpayan ang lahat ng pagsubok. Ang birtud ng katatagan ay makakamit sa pamamagitan ng pagpapakita ng sapat na lakas, tapang at determinasyon at kawastuan ng pag-iisip. Okay, so ang birtud na ito ang siyang nagbibigay ng lakas sa loob upang patuloy na makibaka sa mga pagsubok at kalaluan
ay makamit natin ang mithiin sa buhay. Ito ay kinakailangan upang mapagtagumpayan ang takot, karuwagan, sakit, pang-aapi at tukso. Ang lubos na kukumpiyansa sa sarili ay maaring makamit sa pamamagitan ng paglinang ng mga kakayahan at talentong kailangan upang maisabuhay ang bertud ng katatagan. Okay, next ang bertud ng kahinahunan. Ito na naman tinatawag natin na prudence. Ano nga ba ibig sabihin ng prudence? Ito ay isang kardinal na gumagabay sa mga bertud ng karunungan, katatagan at pagtitimpi. Ibig sabihin may kahinahunan o pag-iingat the quality of being prudent. Cautiousness, okay, so we need to exercise prudence in such important matters. Ang taong taglay ang bertud ng kahinahunan ay may prinsipyo at matalinong pagpapasya. So ito yung ginagamit nating class kung tayo ay mahabang ating patience or pasensya, matututo tayo munang mag-isip kung yung sinasabi natin is tama ba ito or hindi. So ito ay nakatutulong upang lutasin ang mga problema at isigalot sa pamilya sa pamamagitan ng pakikinig at pagbibigay ng payo gamit ang masusing pag-iisip at kritikal na analisasyon. Ang bertud na ito ay maaring magamit sa pagbabudget sa pang-araw-araw ng mga gastusin, pagbabayad ng mga utang at obligasyon, pagtatabi ng pera o pag-iimpok para sa kinabukasan, at pagbabalanse ng akademiko at sosyal na pamumuhay at pakikipag-ugnayan sa kapwa. And mayroon tayong pagninilay at pagsasabuhay. Ang mga tao ay madalas na hindi makatwiran, wala sa katwiran at makasarili, ngunit maging mapagpatawad pa rin. And number 2, ang magagandang gawain mo ngayon maaring makakalimutan ng mga tao bukas, pero maging mahusay pa rin. O kahit na mga negative or yung nakikita ng mga tao sa ginagawa natin, balang araw pagbubutihan pa rin natin. So balang araw makikita rin nila kung gaano ka kaayos at paano ka yung mga positive behavior mo. Okay, class. So maraming salamat sa inyong pakikinig at pag-aaral sa lahat ng ating aralin. Naway, marami kayong natutuhan at maraming salamat sa inyo. Okay, balik-aral kayo tuwing may pagkatapos ng ating mga week na pagdi-discuss para sa inyong mga maikling pagsusulit. Okay, thank you very much and God bless.